Hinagis na magkasunod ni Melanie sa puno ang 2 dagger na hawak niya. Tumalon siya sa ere at nag-backflip para muling maghagis ng maliit na kutsilyo sa ibang parte. Mabilis na tumakbo si Melanie at iniwasan ng mga death traps na siya mismo ang gumawa. Eksperto ang mga galaw niya, mas mabilis at mas bihasa. Miss Melanie, hinahanap po kayo sa mansyon. Mabilis na napatigil si Melanie sa ginagawa. Pawisan at naghahabol sa paghinga si Melanie nang harapin niya ang isang payat at matangkad na lalaking nagsalita. Susunod na. Tumango naman ang lalaki. Kaya naman tumayo ng maayos si Melanie bago tanggalin ang pagkakatalis sa kanyang buhok. Ginulo niya ang buhok at pinunasan ng mga pawis niya bago siya nagtungo sa malapit na CR at doon naligo. Pagkalabas niya, ay para na siyang ibang tao. Ang maangas at matapang na presensya niya ay napalitan ng mahinhin at tahimik na babae. Hinahanap niyo daw po ako? Lumingon si Luther sa kanya. Ang dating lagi nitong seryosong muka ay ngayon ay maaliwalas at hindi ganon kasungit ang aura nito. Yep, hinahanap ka ng misis ko. Agad na napangiti si Melanie nang sabihin yun ni Luther. Mabilis namang hinanap ng mga mata ni Melanie si Summer. Surprise! Natigilan si Melanie nang may isang bouquet ng pink tulips ang biglang sumulpot sa gilid niya. Para po sa akin to, ma'am? Rinig na rinig ni Melanie ang matamis na tawa ni Summer. Kaya naman talagang hindi na rin masisisi ni Melanie si Luther at Patrick na nahulog dito kay Summer. Dahil maging ang pagtawa nito, napakasarap pakinggan. Oh my gosh, Melanie! Don't call me ma'am ever again. You can call me by my name. Besides, kaibigan ka namin. Ngumiti ng mahinhin si Melanie at tinanggap ang bouquet ng tulips. Ano pong meron? Ba't niyo po ako binibigyan ng bulaklak? Nagkibit balikat lang si Summer at basta na lang siya nitong niyakap. Napangiti naman si Melanie at ginantihan nito ng yakap. It's our 5th month of being married. Ito ang thank you gift ko sa'yo. Please accept my little gift. Hindi naman nawala ang ngiti sa labi ni Melanie. Inamoy niya pang binigay na bulaklak nito. Thank you, Summer. Bago pa muli makapagsalita si Summer, ay may nagsalita na mula sa malayo. Oh, nandito kayong lahat. At hindi niyo man lang ako nagawang tawagan o i-text. And you, Melanie. Tinatalikuran mo na ba ako? Parang nagtatampo pang ani Patrick. Lumapit ito sa kanya at tinakbayan siya. Halos mahigit naman ni Melanie ang hininga dahil sa ginawa nito. Hindi ko rin alam na nandito sila. Sanay na si Melanie kung paano niya gawing profesional ang sarili. Nasanay na rin siya. Marahil, na umakto ng tama lalo na sa harap ni Patrick. Sus! May bulaklak ka po. Kanino galing? May manliligaw ka na ba? Ngumuso si Melanie. Paano siya magkakaroon ng manliligaw ni hindi nga siya nagpapakita sa ibang lalaki? Hoy Patrick, tigilan mo to si Melanie ha. By the way, can you also come to our meeting room? Nagtataka man si Melanie, tumango na lang siya kay Summer. Samantalang, hindi pa rin inaalis ni Patrick ang pagkakaakbay nito sa kanya. I mean, right now. Let's go. Habang patungo sila sa meeting room, hindi pa rin nagpaawat si Patrick. Sanay naman na siya dito. Clingy kasi ito, malambing at napaka-genuine na tao. Kaya naman na makita ni Melanie kung gaano ito nasakta noon dahil sa pag-ibig nito kay Summer, tila gustong-gusto niya itong damayan. Ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob para gawin yon. Halos lahat naman ng madadaanan nilang mga tauhan yumuyuko sa kanila. Si Luther, Summer at Patrick ay kailanman hindi ipinaramdam kay Melanie na iba siya. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa mga ito. Bukod din sa mga ito, iginagalang din si Melanie. Hindi lang dahil kaibigan siya ng tatlo, kung hindi dahil na rin sa galing niya sa pag-handle ng negosyo ng mga ito
at talagang mapagkakatiwalaan siya. Melanie, doon na malaya ng dalaga na nakapasok na pala sila sa loob ng meeting room. Yes po. Tanong niya ulit nang makabalik sa totoong mundo ang kanyang isipan. Well, you know, Luther and I talked about you. Umupo ang mag-asawa sa harap, kaya naman lumapit siya sa pinakamalapit na upuan. Hihilahin niya na sana ito nang unahan siya ni Patrick. Thank you, Pat. Kinindatan lang siya nito bago ito umupo sa isa pang upuan. Hindi ba? At matagal na namin gusto ka nang tumigil sa ginagawa mo dito? We mean na okay naman ang ginagawa mo and we're so happy and blessed that you are good at handling things. But we are concerned about your personal life. Bahagyang umuso si Melanie. Paano nga ba magkakaroon siya ng personal life? Ang gusto lang naman talaga niya ay masilayan kahit papaano ang isang tao. Okay naman ako dito. Mabilis namang pinutol ni Luther ang balak niyang sabihin. Melanie, halos kasing yaman ka na namin. Nagawa mo makapag-ipon at makapagpatayo ng sarili mong mansyon. What's stopping you? We want to see you happy. That's our main goal, right? Nakagat ni Melanie ang sariling labi. Thankful siya sa mga ito. Dahil hindi lang siya tinulungan ng mga ito para makaahon. Binago rin ng mga ito ang buhay niya. Kaya naman kahit na hindi sabihin ng mga ito ay mas masaya siyang tumulong. Kagaya nito si Patrick. Masaya na sa personal life niya. Nakaramdam naman si Melanie ng biglaang pagkirot ng puso dahil doon. Lol, paano ako sasaya? 4 na buwan na akong single. Pinigilan ni Melanie ang biglaang pagkagulat dahil sa sinabi ni Patrick. Paano hindi siya updated na wala na itong nobya? Ha? Paano yung girlfriend mo galing sa ibang bansa? Ang akala namin siya na yung dawan mo. Nagtawanan pa ang mag-asawa. Natawa na rin tuloy si Melanie. Pabiro naman silang inirapan ni Patrick. Wala na. Ang akala ko nga siya na yung pakakasalan ko kaso, nga. Mas lumakas ang tawanan sa meeting room dahil sa sinabi ni Patrick. Buti pa ito si Melanie, hindi ako pinagtatabuyan. Halos kumawala ang puso ni Melanie nang hilahin ni Patrick ang digulong na upuan niya at basta na lang nito ipinatong ang ulo sa balikat niya. Huy, hindi ka rin sure no? Lalo na ngayong gusto ko ng pag-retire rin itong si Melanie. Proud na proud si Melanie sa sarili niya. Kung paano siya umakto na parang normal ang lahat sa kanya. Na kahit ang totoo ay halos magsaya ang buong kalamnan niya dahil sa ulo ni Patrick na nakahiga sa kanyang balikat. Kukunin kita, okay lang ba? I need your help sa planta. You're so good at balancing. Mukhang babagsak yun dahil sa akin . Tumawa pa ito na sinabayan ni Luther. Pinipigilan naman ni Summer ang mapang-asar na tawa. You're unfair, Patrick. Nandito nga kami mag-asawa para palayain to si Melanie . Baka mamaya tumandam dalaga to sisisihin ka namin. Mas inayos pa ni Patrick ang pagkakapatong nito sa ulo sa kanyang balikat. Kinuha pa nito ang braso niya para yakapin. Napakaklingi talaga. Bagay ka maging boyfriend ko. Naiusal ni Melanie sa kanyang isipan. Natatawa tuloy siya dahil doon. Hindi naman siya nag-iisa. Mas matanda pa nga ako kay Melanie . Hindi ba kayo naaawa sa akin? Sa gwapo kong to, baka maging single ako habang buhay. Pabirong napairap na lang si Melanie dahil sa sinabi ni Patrick. Kunwari namang nasusuka ang mag-asawa dahil sa sinabi ng kaibigan nila. Tumigil ka, Patrick . Idadamay mo pa si Melanie. Maging single ka habang buhay. Huwag mo nang idamay itong kaibigan natin. Matamis lang naman ang ngumiti si Melanie. Gustong gusto niya talaga ang ganitong setup nila minsan ni Patrick. Masyado kasi itong komportable sa kanya. Okay lang naman sa akin. Titignan ko lang din kung anong problema sa planta. Baka kasi tumanda agad ito si Patrick . Mas lalo namang humigpit ang pagkakayakap ni Patrick sa braso ni Melanie. Ngunit kahit na ganoon may pag-iingat pa din. See? Hindi nga nagrereklamo si Melanie. Siya lang ang may pagpapahalaga sa akin. Hindi mapigilan ni Melanie ang pagtawa. Lalo na nang mas padramahin pa ni Patrick ang boses nito.
Tigilan mo yan At isa pa, grabe ka makakapit kay Melanie. Huwag mong pinagtitripan tong baby natin, pepektusan kita. Natapos ang kulitan nilang apat na puro sila tawanan. Bumalik na ang mag-asawa sa mansyon ng mga ito, kaya naman si Melanie na lang ulit ang naiwan sa mansyon ng pamilya ni Luther. Sasama ka na ba sa akin ngayon, Mela? Nilingon ni Melanie si Patrick. You're still here? Akala ko umalis ka na. Nagkibit-balikat lang ito bago paglaruan ang susi sa daliri nito. May gagawin ka pa ba? I'll help you para sabay na tayo pumunta sa planta. Ngumuso si Melanie at sinulya pa ng mga abalang tauhan. Ayaw din namang iwan ni Melanie basta-basta ang mga tauhan sa mansyon dahil halos buong buhay niya, katrabaho niya ang mga ito. Wala naman na akong gagawin. Ibibilin ko muna sa iba then susunod ako. Ngumiti si Patrick sa kanya, kaya naman, ito na naman ang parang syunga niyang puso. Ano na nga bang nangyari sa feelings na ibinabaon niya sa lupa? Bakit parang naghuhukay na naman ang kanyang puso? Romeo, alis muna ako for the meantime. Text mo ako or tawagan mo ako when you need help ha? Halos lahat ay kabisado na ni Melanie. Halos siyang nagiging dahilan kung bakit madalas successful ang transaksyon ng exchanging material sa ibang bansa. Maging ang kibot minsan sa kabilang grupo, kabisado niya na sa tagal niyang paninilbihan sa mga mafia organization at anak ng general. Tara na? Napalingon siya kay Patrick, na nasa pinto ng kotse, na abalang nakatingin sa cellphone nito. Yeah, let's go. Umikot pa si Patrick para pagbuksan siya. Paano nga naman kasing hindi siya magkakagusto dito? Kahit sino yata magkakagusto kay Patrick. Isa ata ito sa ilang percent ng mga lalaki na talaga namang napaka-gentleman. Paano kayang hindi ito nagustuhan ni Summer? Ngunit mas okay na rin yun. Dahil baka hindi rin kinaya ng puso niya kung sakaling si Summer at Patrick ang nagkatuluyan. Matagal na bang may problema sa planta? Minsan lang kasi makapunta sa planta si Melanie. Mas busy kasi siya sa factory at mga warehouse. Doon din naman kasi madalas makita ni Melanie si Patrick. Almost a month. I've been busy sa warehouse. Hindi na napuntahan yung planta. Palaging lumilipad si Patrick patungo sa ibang bansa. Dahil nga, sa may mas malakas na pwersa ang organisasyon sa iba't ibang bansa. Kaya minsan lang din talaga magkita ang dalawa. So, what happened to your girlfriend? Tipid na nagkibit-balikat ang binata. I thought she's the one. Isinama ko pa siya sa kasal ni Luther. She just used me. Ngumuso si Melanie. Kaya naman pala, masama ang kutob niya sa dating nobya nito. Hindi dahil nagsiselo siya, kung hindi dahil may hindi pala magandang ginawa ang babae. Patrick, mahinang usal ni Melanie, nang may maramdaman siyang kakaiba. Ilag! Mabilis na inagaw ni Melanie ang manibela. Kasabay nun ay ang malakas na pagsalpok sa likod ng kotse nila. Kung hindi ito ginawa ni Melanie, ay tiyak, nasa pwesto ni Patrick hahampasan kung ano man yun. Shit! Gumigewang-gewang ang kotseng sinasakyan nila. Kaya naman mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Melanie. Baril, Patrick! Halos umakyat lahat ng galit sa mukha ni Melanie nang makita niyang natamaan pa rin ang bubog si Patrick sa braso. Dahilan ng pag-agos ng maraming dugo nito. Patrick, nasa ng baril? Inilabas ni Patrick ang baril, kaya naman mabilis itong inagaw ni Melanie. Do you even know how to use that? Ngumisi lang ang babae at yumuko para itali ang buhok. Walang sabi-sabing. Lumabas sa kotse si Melanie at kinasa ang baril. Melanie, what are you doing? Hindi ito pinakinggan ni Melanie. Sa halip, inunat niya ang mga braso bago patakbong sumugod sa dumating na 3 naka-big bike. Mabilis na nagpaputok ng baril si Melanie. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake at halos lahat ay sapol sa mga ito. Kahit pa naka-helmet, hindi nakaligtas kay Melanie at binigyan niya ito ng headshot. Laglag ang panga ni Patrick habang pinapanood si Melanie na nakikipaglaban. Ibang-iba ang aura nito
Sa Melanie kilala niya. Ang mga mata nito ay nakamamatay na agad kung tumingin. Hindi alam ni Patrick na ganito pala ka-attractive ang dalaga kapag nakikipaglaban, habang nakatali ang mahaba nitong buhok. Is that our innocent Melanie? Hindi pa rin makapaniwala si Patrick habang nakatingin kay Melanie na ngayon ay parang si Flash kung makapaglaban. Napaka-smooth ng bawat atake nito. Napaka-graceful. Oo nga't nagmula sa mafia family si Patrick. At halos lahat na ata ng klase ng babae na nakikipaglaban ay nakita niya na. Ngunit bakit parang biglang may kakaibang epekto ngayong pinapanood niya si Melanie? Tumalon ito sa ere at nagbigay ng malakas na sipa dahilan ng pagkatumba ng isang lalaki na naka-helmet. Melanie, sa likod! Malakas na sigaw ni Patrick na agad namang narinig ng dalaga. Umikot ito at nagbigay ng malakas na sipa kaya tumilapon ng lalaki. Nakalimutan bigla ni Patrick ang kirot na nararamdaman niya sa braso dahil sa fighting skills ng dalaga. Nakita niya kung paanong itinapon ni Melanie ang baril na walang bala at paghugot nito sa dagger na hindi niya alam kung saan ang galing. Where did she learn that? She's so smooth. Halos lumuwa naman ang mata ni Patrick dahil sa pagka-amaze niya sa dalaga. Hindi maalala ni Patrick na tinuruan niya si Melanie ng ganon. Tahimik lang kasi ito madalas at mahinhin. Minsan ay masaya na sila kung mapapatawa nila ito. Kaya ngayon naman na nasaksihan ni Patrick ang maangas na side ng dalaga, hindi niya na alam kung paano pa babalik ang dating mahinhin niyang pagtingin dito. Nagbendang dalaga at huling sinipa ang pasugod pa dito. Nang matapos ito sa pakikipaglaban, pinagpagan lang nito ang palad na akala may walang nangyari. Wow! That was a fantastic fight. Saan mo natutunan yon? Ngumiti lang si Melanie bago buksan ang pinto at inginuso kay Patrick ang pwesto niya kanina. Ako na magdadrive, injured ka. Sabay pa silang dalawa ni Patrick na tumingin sa sugat nito na nagdurugo. You should be more careful. Alam mo naman na hindi ka ordinaryong tao. People wants to kill you so bad. Ginamit ni Melanie ang dagger para punitin ang sariling damit para ibalot ito sa sugat ni Patrick. That was unexpected. Ngumisi lang si Melanie. Saan ka ba naman kasi nakakita ng planned ambush na expected? Maingat na inilapat ni Melanie ang tela sa sugat ng binata. Masakit ba? Umiling si Patrick bago tumikim. You look cool when you're fighting. Nagpakawala ng multong ngiti sa labi si Melanie. Hindi niya rin naman talaga inaasahan na magagamit niya ngayon lahat ng ensayong ginawa niya. Mag-seatbelt ka na. Baka may second wave ng attack sa'yo. Pabiru pang ani Melanie bago tanggalin ang pagkakatali ng kanyang buhok. Ngayon, bumalik ang inosenteng aura ni Melanie. Nagulat naman si Patrick dahil doon. Parang magkaibang tao ang nasa harap niya. Hindi akalain ni Patrick na halos buong buhay niya ay ang inosenteng side lang ni Melanie ang nakikita niya. Mabilis na pinaharurot ni Melanie ang kotse. May kalayuan ang biyahe nila, kaya naman napangiti na lang ng lihim ang dalaga nang makita niyang nakatulog si Patrick. Miss Melanie? Kumindat lang si Melanie sa gate nang ipasok niya ang kotse. Mabilis na umikot ang dalaga para gisingin si Patrick. Hey, andito na tayo. Bagsak naman ang mata ni Patrick. Hindi alam ni Melanie kung ano nga ba ang pinagkakaabalahan nito sa lumipas na 5 buwan. Masyado ba itong nagpapagod dahil broken-hearted ito? Inalalayan pa rin ni Melanie si Patrick hanggang sa kwarto nito. Kabisado na rin ni Melanie ang buong mansyon ng mga ito. Kahit sa ang sulok pa ata ng mansyon, ay alam ni Melanie. Kahit pa nakapikit siya. Iniwan muna saglit ni Melanie ang binata para kumuha ng maligamgam na tubig at towel. Miss Melanie, nandito na po pala kayo. Ngumiti si Melanie sa pinakamatagal na rin kasambahay sa mansyon na ito. Opo, nagpapatulong sa planta si Patrick. Pwede po bang pasunod sa akin yung benda sa kwarto niya? Ngumiti naman ang babae at tumango. Mukhang napalaban ata si senyorito.
Tumangulang si Melanie bago kunin ng tubig. Isusunod ka na lang po sa taas. Dahil nga sa uri ng pamilya nila Patrick, konti lang din talaga ang kanyang pinagkakatiwalaan ng bawat pamilya. Kaya naman hindi ganon karami ang kasambahay sa bawat mansyon. Nang makaakyat si Melanie sa kwarto ng binata, ay maingat niyang nilinisan ang sugat nito. Mukhang pagod talaga ito. Mabuti na lang din talaga, niyaya siya nito sa planta. Kung hindi, ay hindi na naman niya ito makikita. Iiwan ko na lang po dito, Miss Melanie. Tumangulang siya. Pinagmasdan ni Melanie ang mahimbing na natutulog na si Patrick. Dapat nga pala, hindi niya hinahalukay ang nararamdaman niya dito. Oo nga't single na ito ngayon. Ngunit hindi pa rin naman yan basihan para mapansin siya nito. Bakit kasi hindi na lang ako? Natatawang tanong ni Melanie sa loob-loob niya. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Melanie na magising si Patrick. Ginamit niya na ang isang sasakyan para mauna na siyang magtungo sa planta. Pagkapasok pa lang ni Melanie sa malawak na lugar, napansin niya agad ang hindi pantay at hindi maayos na pagkaka-arrange ng mga gamit. Para sa isang perfectionist na kagaya ni Melanie, ay hindi makayanan ng mga mata niya yon. Ano ibig sabihin yan? Does Patrick know that? Itinuro agad ni Melanie ang umpok ng mga materyales na nakalagay lang sa isang gilid at halatang basta lang inilagay doon. Miss Melanie. Hindi lang basta kilala sa 3 pamilya si Melanie. Nag-iiwan din siya ng marka sa mga ito. Mabait nga siya, ngunit seryoso siya pagdating sa pagtulong sa mga kaibigan. Kaya naman ayaw niyang nakakakita siya ng hindi maayos na bagay. Fix that, ang sakit-sakit sa mata. Naglibot pa si Melanie hanggang sa nagsawa siya at nagtungo sa opisina. Doon niya re-reviewin ang mga mali sa report. Puro armadong lalaki ang nakapaligid sa buong planta, kahit saan naman. Mahigpit ang seguridad nila dito at hindi basta-basta nagpapapasok, lalo na kung hindi naman kilala. You're here. Ang aga mo naman. Hinanap kita sa mansyon. Mula sa binabasang report, nalipat ang tingin ni Melanie kay Patrick na bagong dating lang. Mukhang bagong ligo pa ito dahil mukhang fresh talaga ito. Maaga ako nagising, hindi na rin ako nakapagpaalam. Lumapit si Patrick kay Melanie. Nagulat naman ang dalaga nang may ilapag itong paper bag sa lamesa. Here's your breakfast. Pauna pa lang yan. And thank you for helping me out. Kumindat lang si Melanie bago kunin ang kape na binigay sa kanya ni Patrick. About what happened yesterday. You never answered me. Iniwas niya ang tingin sa binata bago sumimsim sa kape. Mas magaling ka pa ata sa akin makipaglaban. Should I test you? Nagtaas ng kilay si Melanie at ngumisi kay Patrick. Nagulat naman ang binata sa kakaibang ngisi ni Melanie. Parang ang hating na nun para sa kanya. Teka nga, ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ganito niya ngayon tingnan ng kaibigan? Huwag mo akong hamunin, Patrick. Muling bumalik ang pagiging inosenteng aura ni Melanie. Na-amaze si Patrick dahil doon. You're a great asset. Mukhang maganda kang isaba kapag makikipagplastikan kami sa ibang grupo. Pabiro namang umirap si Melanie. Kung alam lang ni Patrick, kung ilang beses niya nagamit ang pa-innocent effect niya para lang mapatumba ang ilang grupo. I want to test your capability. Mahinang natawa si Melanie at kinusa ang braso ni Patrick na may benda pa. Injured ka pa at gusto mo na akong hamunin? Baka imbes lang yan ang mangyari sa'yo. Baka buong katawan mo magkaroon ng benda. Mahinang natawa si Patrick at itinoon nito ang kamay sa lamesa. Wow, I like this side of yours, Melanie. So fierce. Mabilis na nagbago ang aura ni Melanie. Hinila ng dalaga ang kamay ni Patrick na nasa lamesa. Muntik na itong maumpog sa lamesa ngunit ginamit niya ang kamay para suportahan ang baba nito. Mabilis namang kinuha at iniligtas ni Melanie ang kape at tinapay na nasa mesa lang kanina. Ganyan lang ba talaga ang kaya mo? Mapang-asar na hamon ni Melanie dito. Gumanti ng ngisi si Patrick. Mabilis siya nitong
Sinugod gamit ang isang kamay na naiwasan naman niya. Mabilis na pumatong sa ibabaw ng lamesa si Melanie at hinila niya ang kwelyo ni Patrick. Kaya naman pareho silang nasa ibabaw ng may kalakihang lamesa. Nagbentang bahagya si Melanie upang sipain sana ang tuhod ni Patrick, ngunit nakaiwas agad ito. Umatake ito sa kanya. Nadaplisan lang nito ang kanyang liig, ngunit malawak pa rin ang ngisi ni Melanie. Bahagyang tumalon si Melanie at sinipa si Patrick, dahilan para mapaatras ito ng bahagya. Bumuelo naman ang binata at mabilis itong umatake sa kanya. Nagpakawala lang ng ngisi si Melanie at parang isa siyang swan princess na nakikipaglaban sa binata. Mukhang laro lang ito para sa kanya. Itiningkiyad pa ni Melanie ang paa at umikot para iwasan ang atake ni Patrick. Nagkalat na tuloy sa sahig ang mga papeles na kanina lang nasa ibabaw ng mesa. "You're good." Kumindat si Melanie bago muling sumugod dito. Nakaiwas naman si Patrick, ngunit hindi nito naiwasan ang sunod na atake niya. Bahagya pa itong na out of balance, kaya hinawakan niya ito sa kamay. Ginamit naman itong pagkakataon ni Patrick para hilahin si Melanie. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ni Melanie, kaya naman ginamit niya ang buong lakas para iikot sila. Iaangat sana ni Melanie ang isang paa nang bigla na lang siyang nakaramdam ng pamumulikat at napahawak tuloy siya ng biglaan kay Patrick. Ang akala niya tutumba sila. Mabuti na lang at nasalo siya ng maayos ni Patrick. Hawak ng binata ang bewang niya habang ang dalawa naman niyang braso ay nakakapit sa liig nito. "Are you okay?" Napakurap-kurap si Melanie, lalo na nang ma-realize kung gaano sila kalapit ngayon ni Patrick. Parang gusto lang manatili ni Melanie sa ganitong posisyon na nakatitig siya sa mga mata nito at napakalapit ng labi nito sa kanya. "Miss Melanie, okay na po yung... Sabi ko nga po, busy kayo." Mas mabilis pa sa flash na lumabas muli ang lalaking pumasok na makita sila sa ganong posisyon. Napatikhim tuloy si Melanie nang ma-realize niyang parang natigilan si Patrick. Hindi naman maintindihan ni Patrick ang sarili. Dati-rati naman, palaging naglalapat ang balat nila ni Melanie. Madalas ay siya pa nga ang yumayakap sa dalaga. Ngunit bakit ngayon ay parang nagwawala ang kanyang puso? Ano kaya ang dahilan nito? "Okay ka lang ba?" Tanong sa kanya ng dalaga. Napakurap-kurap tuloy si Patrick dahil doon. Umayos na sila ng tayo. Naunang bumaba sa lamesa si Patrick at itinaas nito ang mga kamay para pababain siya. "Ako na." Hindi naman nakinig si Patrick at bigla na lang siya nitong binuhat. Basta na lang ito naglakad at maingat siyang inupo sa sofa na nasa loob ng opisina. "Masakit ba?" Nag-squat ito sa harap niya at kinuha nito ang paa niya na namulikat. "Hindi naman." Halos tumakas ang puso ni Melanie dahil sa ginagawa ni Patrick. Nakakaduda tuloy ang sarili niya. Hindi ba? At ibinaon na nga niya ang feelings niya para sa binata? Bakit parang nang aaswang na naman bigla sa kanyang feelings niya? "I like this version of you, Melanie. You're so fierce and strong." Halos pasamid sa sarili niyang laway si Melanie sa sinabi ng binata sa kanya. Paanong gusto nito ang version niya na to? Ibig sabihin pa nun, I like as in, like talaga? Or as friends lang? Ito naman kasi ang hirap sa binata. Masyado na nga itong gentleman, masyado pang sweet sa mga salita. Paano na lang siyang hindi mahuhulog dito? Naging mas abala si Melanie sa planta at mas madalas na sila magkasama ni Patrick. Gusto niya sanang pigilan yun, ngunit ano pa bang magagawa niya? Mukhang tadhana na ngayon ang gumagawa ng paraan para mapansin siya ni Patrick. "Miss Melanie, pupunta po ba kayo ng warehouse?" Umangat ang tingin ni Melanie sa nagsalita. Nalipat tuloy dito ang atensyon niya. Si Patrick ba? Nagkibit balikat ang tauhan bago inginusto ang binata na abala sa pagsusuri ng isang bagong dating na baril. "Tatanungin ko ba siya, miss?" Umiling lang si Melanie. Pupunta rin naman talaga siya ng warehouse dahil may iche-check siyang mga material. Tumawag din kasi si Luther sa kanya na silipin ang isang missing part sa bodega ng warehouse. "I'll go later. Tapusin ko lang to. Bakit? May papasabay ba kayo?"
Tumango ang lalaki bago ituro ang isang parte ng mga nakakahon na marahil ay mga materyales. Padala lang Miss Melanie sa warehouse. Wala kasing available na ibang tao. Tumangutango lang si Melanie bago ibalik ang tingin sa binabasa. Sige, ipaalala mo na lang ulit sa akin mamaya kapag aalis na ako. Nang makaalis na ang lalaki, nangalumbaba lang naman si Melanie at itinuon ng buong atensyon sa abalang si Patrick. Tatalab kaya sa iyo ang gayuma? Mahina niyang tanong. Paano kung tumalab nga sa binata? Ang ibig sabihin, mawawala ng pagiging delusyonada niya. Bakit naman kasi ang hilig niyang gustuhin ng binata? Kung talagang magugustuhan siya nito, siguro dapat matagal na. Kalahating oras lang ang nagamit ni Melanie para matapos ang dapat tapusin sa planta. Inihanda niya na ang susi para makaalis. Where are you going? Paalis na sana si Melanie nang biglang lumapit sa kanya si Patrick. Napalingon patuloy siya dito. Sa warehouse, may ipapacheck doon si Luther. Isasabay ko na rin yung mga kargamento. Bakit? Kunwaring inaabala na lang ni Melanie ang sarili sa pag-akyat ng mga box sa sasakyan para lang hindi niya matignan ng binata. I'll come with you. Natigilan si Melanie at tuluyang napatingin sa iniiwasan niyang mata ng binata dahil alam na alam niyang tatraydo rin siya ng kanyang puso. Kahit gaano pa siya, kaprofesyonal umasta. Why? I'll go by myself. Okay lang naman. May ginagawa ka dito, di ba? Ngumusulang ang binata. Kabisado niya na ito. Magpapaawa na naman ito sa kanya. I'm done. Tinignan ko lang naman yung mga bagong deliver na epektos. Can I come with you? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Aaminin niya na gustong-gusto niyang ginagawa ni Patrick. Ngunit gusto niya muna magpakipot dito. Okay. Sagulong ka kung gusto mo sumama. Pigil ang ngiti ni Melanie nang talikuran niya ito. Gusto niya lang panggigilan ng binata ngunit pinigilan niya muna ang sarili. Melanie naman! Mahinang natawa si Melanie bago niya muling harapin ang binata at marahan niyang hinawakan ang kamay nito at hinila. Halika na, umaarte ka na naman. Malaking tao si Patrick, maskulado ito at mas naging plakado pa ang katawan dahil na rin sa madalas itong mag-gym. Ngunit kapag silang apat ang magkakasama, nag-aas ng baby ito. At gustong gusto yun ni Melanie. Mas klingi kasi ito sa kanya kesa sa dalawa nilang kaibigan. Si Melanie ang nagmaneho at nagmala, passenger princess ang ganap ni Patrick. Hindi naman nagreklamo ang dalaga, lalo na nang mapansin niyang abala ito sa pagkalikot sa cellphone nito. Aalis ka ba ulit ng bansa? Bahagyang nagkibit-balikat lang si Patrick. Baka, I'm not sure. Pero last month, ang plano ko ay this week ako lilipad papuntang Singapore. Hindi ipinahalata ni Melanie ang pagkadismaya. Ang akala niya naman tuloy-tuloy niya makakasama si Patrick. You can come with me if you want. Doon ay natigilan si Melanie sa sinabi ng binata. Kaya naman maging ang kotse ay napahinto. Ha? Bakit? Kilala niya ito. Gusto nito na solo flight lang lagi. Dahil lagi nitong sinasabi na mas madali ang trabaho ko mag-isa lang ito. Noon pa man, ay palagi na itong kinukulit ni Luther na sasamahan sa tuwing lilipad ito palabas ng bansa. Ngunit madiin itong laging tumatanggi. I just want you to join me. Ayaw mo ba? Hindi alam ni Melanie kung paanong hindi niya makitaan ang pagbibiro sa boses nito. Nang matauhan si Melanie, muli niyang pinaandar ang kotse. Hindi naman, nakakagulat lang. Ayaw mo kaya may kasama kapag umaalis ng bansa? Lalo na kung tungkol sa organization. Sinulya pa ni Melanie si Patrick. Seryoso ang aura nito habang nakapikit ang mga mata. Gusto kitang kasama. Magiging busy ka ba? Ngumuso si Melanie para itago ang namumuong ngiti sa kanyang labi. Umiepekto na kaya sa wakas ang mga ritual na ginawa ni Melanie? Ngayon na ba ang effectiveness ng pagtitirik niya noon ng kandila habang ang litrato nito ay nasa gitna ng nakapaikot na kandila? Hindi ko alam. Kung wala kang iuutos sa akin, hindi ako magiging busy. Nakagat ng tuluyan ni Melanie ang labi para mas pigilan ang pamumula ng pisngi. Mukhang nababawasan na ang professionalism niya. Mukha kasing nahalukay na naman ang puso niya ang ibinaon niyang pag-ibig para sa binata.
Kung ganun, sasama ka sa akin. Wala akong iuutos sa'yo. Napailing-iling na lang si Melanie para pigilan ang sarili sa kilig na umaakyat sa sistema niya. Uy, anak ng tokwa. Kinikilig pa yung tao. Wala man lang patawad kahit ngayon lang. Mahinang napasigaw si Melanie sa kanyang isipan nang marinig niya ang sunod-sunod na pagputok ng baril sa sasakyan nila. Mukhang hinahant na naman nila tayo Pabiro pang sambit ni Melanie. Natawa lamang si Patrick habang nilalagyan ng bala ang magazine. Pahingi rin ako Ngumuso ang binata bago nito punasan ng baril sa sariling damit nito. Why don't you have your own gun? Hindi ba at maraming stock sa mansyon nila Luther? Natawang tumango si Melanie at pabiro niya pang inirapan nito. Masyadong malalaki ang baril na nakila Luther. Mas gusto ko yung maliliit lang. Malagkit ang titig nila sa isa't isa. Naghuramentado tuloy ang puso ni Melanie. Hindi dahil kabado siya sa nambabaril, kundi dahil sa malagkit na titig ni Patrick. Inikot ni Melanie ang manibela at malakas na inapakan ng brake. Kahit kinikilig si Melanie, naiinis pa rin siya dahil nabitin ang kilig niya. Otomatikong nagbago ang ekspresyon ni Melanie. Ang maamo niyang muka ay muling bumangis at nagbabanta. Ang mga malamlam niyang mata ay nakakasindak. Maging si Patrick ay nasisindak ngunit humahanga sa sabay na pagkakataon. Pinaikot ni Melanie ang baril sa daliri niya. Bago siya nag-split at bend para barilin sa paa at hita ang dalawang lalaki. Mabilis namang lumapit kay Patrick at sinigurado niya na wala itong sugat o ano paman. Are you hurt? The police? Umiling-iling si Patrick. Ngunit kahit ganon, chinecheck niya pa rin ang bawat sulok ng katawan nito. Nang masiguro na okay na ang binata, ay muling umatake ng sipa at suntok si Melanie sa mga kalaban. Ginamit niya rin ang lucky dagger niya para sigurado siya na mapupuruhan niya ang kalaban. Tumambling si Melanie at malakas na sinipa na magkasunod ang dalawang lalaki. Halos lahat ng kalaban ay napatumba niya. Hindi niya alam ngunit gustong-gusto niyang pakiramdam na pinoprotektahan niya ang binata kahit pa sabihing magaling ito. Melanie! Mabilis siyang hinila ni Patrick. Dahilan para ang saksak ay maging daplis na lang sa tagiliran niya. Nangunot ang noo niya at inikot ang dagger bago ito bitawan at ipatamas sa noo ng lalaki. Mukha tuloy na magkayakap sina Melanie at Patrick dahil sa posisyon nila ngayon. You're bleeding. Ngumisi lang siya bago umiling. Malayo sa bituka. Sinamaan naman siya ng tingin ni Patrick. Bago walang sabing isinakay siya sa kotse. Ang hilig mong saluhin ng mga atake na para sa akin. Maliit ang ngiti ni Melanie na nagkibit balikat lang. Nakasanayan lang. Nang makarating sa warehouse ang dalawa, ay imbes na sa loob sila dumiretso, lumihis sila para magtungo sa private room. Patrick, okay lang naman ako Malayo naman sa bituka to. Hindi siya pinansin ng binata. Sa halip, pinilit siya nito na umupo sa sofa. At ito naman, ay tinalikuran siya para kunin ang first aid kit. Iangat mo ang damit mo. Umirap si Melanie at ngumuso. Ngunit sumunod din naman siya sa utos nito. Paanong malayo sa bituka to? Ayan nga, kitang-kitang ebidensya. Kinagat ni Melanie ang labi para pigilan ang pagngiti. Kung alam lang ni Melanie noon pa man, na sa ganitong paraan lang pala makukuha ang buong atensyon ni Patrick, sana noon pa naging cool na siya sa paningin nito. Okay, gamutin mo na lang, wag mo na akong pagalitan. Dahil hindi naman ako ang sumaksak sa sarili ko. Sarkastiko pang aniya, habang may nakakalokong ngiti. Thank you. Nawala ng bahagya ang ngiti ni Melanie at tumingin siya ng malamlam kay Patrick. Para saan? For protecting me. Mahinang natawa lang ang dalaga. Kung alam lang nito ang laman ng utak niya, na gustong-gusto niya itong pinoprotektahan. Dahil hindi lang naman siya puro pagmamahal. Gusto niya ring iligtas ito. Ayaw mo ba nun? May maganda kang protector? Wait, kung magkakateleserye siguro tayo, magandang title is Protecting the Mafia Boss. Kasi yung totoo lang nasan ba kasi mga tauhan mo? Pakunwari niya pang tanong. Ngunit ang totoo,
Sobrang saya ng kanyang loob-looban dahil ang daming pagkakataon na makakasama niya ito. Hindi magandang tingnan kung marami akong buntot palagi. Mas okay na yung low-key. Ngumuso si Melanie at sinulipan ng tagiliran niya na nilalagyan ng bandage ni Patrick. Low-key pa ba itong halos araw-araw may nagkahant sa'yo? Para kang si Summer. Natigilan si Melanie sa balak sabihin, ngunit agad din namang nakabawi. Pare-pareho kayong tatlo. Palaging nasa alanganin ng mga buhay niyo. Si Patrick naman ang nagbaba ng damit niya at maayos itong pinantay. Maybe. At nadadamay ka dahil sa amin. But it's all fun and good. Exciting naman na makapaglaban, hindi ba? Pabirong umirap si Melanie. Nakaka-excite naman talaga makipaglaban. Lalo na kung nanonood ang binata para makapagpa-impress siya dito. Mag-ingat ka lang sa paggalaw mo. Baka bumuka yung sugat mo. Ngumiti lang si Melanie bago sinulyapan ang braso ni Patrick na may benda pa rin. Okay na ba tong sugat mo? Let me check. Tatanggi na sana si Patrick nang mabilis na hulihin ni Melanie ang kamay niya para tignan ang kanyang sugat. Hindi alam ni Patrick ngunit parang kakaiba na ang tingin niya kay Melanie. Oo nga't maganda ito noon pa man. Ngunit bakit parang ngayon lumiliwanag ito sa paningin niya? Parang bigla na lang naging spotlight ito na paningin niya. Mabuti na lang talaga at walang diabetic sa atin. Mabilis maghilom ang mga sugat natin. Mahinang tumawa ang dalaga. Natigilan tuloy si Patrick. Parang biglang nagiging musika ang tawa at boses nito para sa kanya. Natuloy nga ang pangingibang bansa ni Melanie at Patrick. Noong una, duda pa rin ang dalaga. Ngunit nang iabot nito sa kanya ang maleta na gagamitin niya, saka lamang siya naniwala. Just rest here, may kakausapin lang ako sa lobby. Inilibot ni Melanie ang paningin sa loob ng hotel room. Gusto sanang kiligin ni Melanie. Dahil isang hotel room lang ang kinuha ni Patrick. Ngunit natauhan siyang, sanay na nga pala ang binata, nakasama siya lagi. Agad? Kadarating lang natin ah. Gustong tampalin ni Melanie ang sariling bibig. Mamaya, bigla siyang pabalikin nito sa Pilipinas sa pahinga alam niya. Yep, I'll be right back. Mabilis lang ako. You should rest, Ngumuso lamang ang dalaga at tumangutango. Okay, good luck. Pabiro pa siyang kumindat dito. Nang makalabas ng hotel room ang binata, mabilis na humiga si Melanie sa malambot na kama. Sino kayang kakausapin niya? Tumulala ang dalaga sa kisame. Ngunit maya-maya pa, kinuha niya ang cellphone nang maramdaman niyang nag-vibrate ito. Melanie! Bahagya pang nailayo ng dalagang cellphone sa tenga dahil sa biglaang sigaw ni Summer mula sa kabilang linya. Summer! You didn't tell me that you're with Patrick. I mean, I know naman na magkasama kayo pero out of the country? Sinama ka niya? Halata ang excitement sa boses ni Summer. Pinigilan tuloy ni Melanie ang magpakawala ng ngiti. Heto na naman kasi siya sa pagiging delusional. Ang sabi lang naman talaga ni Patrick sa kanya ay okay siyang asset dahil sa innocent face niya. Pero maangas sa fighting skills. Yes, pinilit niya nga ako eh. Sinundan pa niya ito ng tawa. At ang lalaking yan, porket ikaw ang paborito niya, ikaw ang yayayain niya mag-out of the country? I'm his original friend. Biglang singit ni Luther sa kabilang linya. Kaya naman natawa ng bahagya si Melanie. I'm his best asset daw kasi. Katwiran naman ni Melanie. Ngunit ang totoo niyan, kumakathana siya ng senaryo kung saan nagbabonding na sila ni Patrick. Asset? Kung kakyutan lang naman ang usapan, mas lamang ako sa'yo. Tell him na huwag magpapakita sa akin kapag bumalik kayo dito ng Pilipinas. Sa buong tawag, ay si Luther ang mas maraming nasabi kaysa kay Summer, na orihinal na tumawag sa kanya. Okay, I'll tell him. Baby, can I talk to Melanie na? Narinig niya ang malambing na boses si Summer sa kabilang linya. Oh sure, baby. Napangiti naman si Melanie. Kabisado niya na ang mga ito. Alam na alam din ni Melanie ang totoong nararamdaman noon ni Luther para kay Summer. Saksi rin siya sa katorpehan ng dalawa sa isa't isa. Kaya naman ngayong happily married na ang dalawa, masaya ang puso niya para sa mga ito. Melanie, if you want to enjoy there,
Hayaan mo si Patrick mag-isa, okay? Baka diyan ka na makahanap ng forever mo. I hope na hindi ka pinapahirapan ni Patrick. Kasi ibibitin namin siya patiwarik nitong asawa ko. Nagtawanan lang sila hanggang sa matapos ang tawag. Halos 1 oras din pala ang itinagal ng tawag. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang binata. Tumayo na lang muna si Melanie para tumingin-tingin sa paligid. Ang tagal naman niya. Lumabas siya ng room. Kagaya ng sinabi ni Summer, mukhang i-enjoy niya nga ang pagpunta sa Singapore. Do you need a tour guide, ma'am? Napalingon si Melanie sa biglang nagsalita mula sa likod niya. Lumabas na kasi siya ng hotel at naglakad-lakad dahil malapit lang naman ang beach. I actually wants to walk alone. Magalang na pagtanggi niya sa lalaki. Gwapo sana ito at matangkad na payat pero hindi ganito ang tipo niya. Ang type niya lang naman ay si Patrick. You know, I know lots of beautiful places to visit in here. Hindi na sana ito papansinin ni Melanie dahil nga gusto niyang maumay na lang ito sa pagsasalita mag-isa. Actually, I can tour you around for free. I won't charge you. Kulukoy naman pala ang isang to. Mukha bang interesado siyang mag-tour ngayon? Tapos, kukonsensyahin pa siya nitong libre na lang. I'm sorry but I'm not interested. Isa pang pilit ng lalaking to, bibigwasan niya na talaga ito. I can offer you a ride. My girlfriend is not interested, dambas. Halos manghina ang tuhod ni Melanie nang out of nowhere ay sumulpot si Patrick. Inakbayan siya nito at tinawag pang girlfriend. Teka lang, ang puso niya. You heard him. I'm his girlfriend. Ulit niya pang saad na may pagmamalaki. Mabilis namang nanghingi ng pasensya ang lalaki. Bago ito parang aso na mabilis tumakbo palayo. Wow, nice line ka. Biro naman ni Melanie kay Patrick bago siya tumingin sa dagat. Bakit hindi mo siya binigyan ng sample para lubayan ka? Nangunot naman ang noo ni Melanie bago ayusin ang buhok niyang tinatangay ng hangin. He didn't even touch me. Kung hinawakan niya ako baka naabutan mo pa siyang putol ang isang kamay. Katwiran niya, hindi pa rin kasi siya makamove on na tinawag siya nitong girlfriend. Posible kaya na nakikita siya ni Patrick bilang nobya? Next time, just smack their faces. Marami ang ganyan dito. Ngumusulang si Melanie at tumango. Pinaharap naman siya ni Patrick kaya halos magkumawala ang kanyang puso. Ang sabi ko magpahinga ka sa room. Nung pumasok ako dun wala ka. Ito na ang nag-ayos ng buhok niya na nagugulo dahil sa lakas ng hangin. Nahigit niya ang paghinga. Bakit ba ito ganito sa kanya? Ito na naman tuloy ang puso niya. Muli itong iniibig. Nainip ako and I can't rest. Hindi na kita hinanap sa lobby baka tungkol sa organization yung pinag-uusapan niyo. Ipinatong nito ang mga kamay sa balikat niya bago siya nito tuluyang akbayan. Yeah, come here. Let's rest together now. Pinigilan ni Melanie ang pamumula ng pisngi. Expert na expert talaga ang binata na pakiligin siya. 3 araw na sila Melanie sa Singapore. At ito na ata ang pinakamasayang 3 araw sa buhay ng dalaga. Lahat na ata ng tourist spot, pinuntahan nila ni Patrick. Melanie, I have something to tell you. Natigil sa paglalakad si Melanie at hinarap si Patrick. Malawak pa rin ang ngiti niya habang kinakain ng ice cream na binili nito. Feeling niya ay date na nila to. Ano yan, Patrick? Maingat na kinuha ng binata ang kamay niya. Umakyat tuloy ang kuryente sa sistema niya. Melanie, I've been meaning to tell you this. Halos maputo lang hininga ni Melanie nang biglang tumunog ang cellphone ni Patrick. What? Okay, I'm on my way. Itinago ni Melanie ang disappointment sa muka. Umiwas siya ng tingin at sinubo na lang ang ice cream. Okay, I'll be there. Nakagat ni Melanie ang labi. Paano na ang sasabihin ni Patrick sa kanya? Patrick. Mahinang pagtawag niya dito, ngunit naging abala ito sa pagkausap ng kung sino sa cellphone. Melanie, I'm sorry, can I drop you in the hotel for the meantime? May aasikasuhin lang ako. Pilit nang umiti na lang si Melanie. Hindi na rin naman kasi niya hinayaan na makasagot pa ang binata dahil
Mukhang nagmamadali ito. Tinulak niya na lamang ito palayo. Tahimik lang si Melanie hanggang sa ibaba siya ni Patrick sa hotel. I'll be right back. Let's talk later, okay? Pilit na ngumiti si Melanie. Ngunit matamis pa rin ito sa paningin ng iba. Marahan pang lumapit sa kanya si Patrick at maingat itong hinawakan ng pisngi niya. Let's talk later, Ang sunod na lang na namalaya ni Melanie ay maingat siyang hinagka ni Patrick sa noo. Okay, huwag kang magtatagal Lumambot ang buong sistema niya dahil sa maingat na pagtingin at haplos sa kanya ng binata. Hindi niya alam na ganito siya magiging ka-in-love dito. Tuluyan ang nagpaalam sa kanya si Patrick. Sumakay naman si Melanie sa elevator. Sa hotel room niya, hihintayin ang binata. Bumaba si Melanie sa lobby para itanong sa receptionist ang pinadeliver niya na collection ng mga dagger. Nakakita kasi siya ng online na located sa Singapore, kaya naman in-order niya ito agad. Malawak na ang ngiti ni Melanie habang hawak ang box. Patrick! Nabitin sa hangin ang kaway na dapat ay gagawin niya nang makita niya ang isang babae na sobrang pamilyar sa kanya. What will you tell her, Nakita ni Melanie ang galit sa mga mata ni Patrick. Galit nitong hinarap ang babae at hinila papunta sa ibang direksyon. Mabilis ang tibok ng puso ni Melanie. Hindi niya alam ngunit otomatiko siyang sumunod ng palihim sa mga ito. You used me, Kara. I let you do that because I loved you. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Patrick. Bahagya siyang napahakbang para sana lapitan ng mga ito ngunit natigilan siya na magsalita ang babae. You never loved me. You used me too. You loved your childhood best friend more than me. And what will you tell to your new girl again, That you love her more than anything? You never forgot how you loved Summer. Wala kang alam, Kara. Stop putting her on the topic. Hindi alam ni Melanie ngunit nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ang akala niya ba nakamove on na ito kay Summer? Okay, fine. Then let's talk about your little girlfriend. Did she know that you met me the first day you landed here in Singapore? Does she know how horrible person you are? Naramdaman ni Melanie ang parang pagsaksak sa kanyang puso. Hindi niya alam kung siya ang tinutukoy nito. Ngunit sino pa ba, hindi ba? She's not my girlfriend. Hindi na hinintay pa ni Melanie ang iba pang sasabihin ni Patrick. Mabilis siyang tumalikod at sa unang pagkakataon tumulo ang mga luha niya. You're a jerk, Patrick. Kinuha na lang ni Melanie ang mga gamit at hindi na muling tumingin pabalik sa hotel room nila. Siguro, ito na ang senyales para talagang ibaon na lang niya sa limot ang lahat. Ang lahat ng nararamdaman niya para sa maling tao. Buong akala niya ito na talaga, na baka may pag-asa. Ngunit nagkamali siya. Walang ganang tumayo si Melanie sa kama niya. Wala namang inaasahan siyang bisita. Kaya gano'n na lang ang pagkunot ng kanyang noo dahil sa kung sinong tao ang di matigil sa kaka-doorbell. Wait lang! Minadali na ni Melanie ang pagbaba sa hagdan para mabilis siyang makapunta sa gate. Pagbukas ni Melanie ay mas lalo siyang nawalan ng gana. Anong ginagawa mo dito? Isasara niya na sana ulit ang gate nang iharang nito ang katawan doon. Napairap na lang si Melanie at hinayaan ito kung papasok ito o hindi. Melanie, can we please talk properly? Hindi ito pinansin ni Melanie. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makapasok na muli siya sa mansyon. Melanie, please. Marahang hinawakan ni Patrick ang kamay niya. Napatigil tuloy si Melanie at walang buhay na tinignan ang kamay niya na hawak nito. Kung sana kagaya noon, kikiligin siya sa hawak nito. Ngunit ngayon mas lalo siyang nawala sa mood. Wala tayong dapat pag-usapan. Okay na ako, Patrick. Pwede ka na umalis. Humigpit ang pagkakahawak ni Patrick sa kamay niya. Ngunit ramdam na ramdam pa rin ni Melanie ang alaga sa hawak na yon. Bakit mo ako iniwan sa Singapore? Hinanap kita kung saan-saan. Pinigilan niya ang sarili na mainis at umiyak. Gusto ko lang bumalik ng Pinas. Wala rin naman akong obligasyon para sabihin sa iyong lahat, di ba? Malamig na sagot niya dito. Hindi ako sanay na ganito tayo. Don't mind me, Patrick. Matagal na rin akong pinagre-retire ni Luther at Summer.
This is my time to choose myself over anything. Umalis ka na lang, Pat. Gusto niyang kabigin ang mga salita. Oo nga't nagtatampo siya dito. Marahil ay nagsiselo siya. Pero gusto muna talaga ni Melanie ang mapag-isa. Please, Melanie. Nagulat siya nang maingat na humakbang palapit sa kanya si Patrick at masuyo siyang niyakap. Gusto niyang bumigay dito. Ngunit ano bang meron sa kanila para hayaan na naman niyang bumigay ang sarili? Hindi ba't wala naman talaga? I can't do this anymore. Please talk to me. Gustong questionin ni Melanie ang ibig sabihin ni Patrick. Hindi kasi malinaw sa kanya. Naguguluhan siya. Marami kang pwedeng gawin, Pat. You don't have to waste your time for me. Mahinang aniya habang masuyo pa rin siyang yakap ng binata. How can you say that? How sure are you na aksaya ka sa oras ko? Ginamit ni Melanie ang natitira niyang lakas para itulak palayo si Patrick. Patrick, ako yung nagmamakaawa sa'yo. Don't let me believe in your actions, your sweet words. Ang dapat nung una pa lang talaga pinigilan ko na yung sarili ko sa'yo eh. Akala ko kasi may pag-asa tayo. Pero mali ako. Kaya umalis ka na please. Pinipigilan ni Melanie ang maluha. Totoong minahal niya si Patrick. Ito ang unang lalaking hinangaan niya. Maalaga ito sa kanya at lahat ng pwedeng ibigay sa kanya, ibinigay nito sa kanya. Marahil ay pareho silang magmahal ni Summer. Mukhang ang obsession ang tawag sa pagmamahal na nabuo sa kanyang puso. Ngunit anong magagawa niya? Para sa kanya, walang kayang humigit kay Patrick. Masyado nitong tinaasan ang standards niya. Kaya naman, ito ang lalong kinahumalingan niya. Tuluyang tumalikod si Melanie kay Patrick. Ang akala niya, muli siya nitong pipigilan. Ngunit nagkamali na naman siya. Pulang damit. Natigil sa planong paghakbang si Melanie nang muling magsalita si Patrick. Pulang damit na halos butas-butas na. Magulo ang maikli mong buhok at walang pares ang tsinelas sa suot mo na pasira na rin naman. Humarap si Melanie dito. Anong gusto nitong palabasin? Doon kita unang nakilala, Melanie. Ang imahe mong yon, hindi maalis sa isip ko. Nakita ko ang pagbabago mo. Ang magagandang bagay na nangyari sa'yo. Naramdaman ni Melanie ang panginginig ng kamay niya, kaya hinawakan niya yun para pigilan. Itim ang puyod mo. Paborito mong dagger ang iniregalo sa'yo ni Summer nung 15th birthday mo. Naihilamos ni Melanie ang palad sa muka para pigilan ang sari-saring emosyon na namumuo sa puso niya. Anong gusto mong palabasin? Na puro bigay at galing ako sa putik? I see you, Melanie. Every single detail about you. I see it all. I hate to admit this, but you are wrong, Melanie. Mali ka kung iniisip mong hindi kita nagustuhan noong unang beses na nakilala kita. Mali ka kung tumatak sa isip mo na hindi ko pinansin ang unang beses na may binili ka para sa sarili mo. Mali ka kung iniisip mong hindi kita mamahalin. Tuluyang naglanda sa mga luha ni Melanie dahil sa narinig mula kay Patrick. Umiwas siya ng tingin at ikinuyom ang kamay. Huwag kang magsinungaling sa akin, Patrick. Paano mo magugustuhan ng tulad ko noong unang beses na nakilala mo ako? Si Summer ang gusto mo sa buong kabataan mo. Malinaw pa sa memorya ko na inignora mo lang ang unang bagay na nabili ko sa sarili ko dahil mas magandang bagay ang nabili ni Summer. Napahikbi si Melanie bago muling punasan ng mga luha. You see me, huh? But I hear you, Patrick. Narinig ko ang mga hinaing at sakit na naramdaman mo kay Summer. Narinig ko kung gaano mo siya minahal. Kaya kung sasabihin mo na nagustuhan mo ko, nasan ako doon? Nasaan ang pagkagusto mo sa akin, Patrick? Mas naikuyom ni Melanie ang kamao. Gusto niya itong protektahan ngunit ang puso niya pala mismo ay hindi ligtas dito. Here. Kinuha nito ang nakakuyom niyang kamay at ipinatong ito sa dibdib nito. Hidden. Deep inside. I was young and dumb about what real love means. Nahulog ako sa'yo ng sobra ngayon. Hindi pa ba sapat yun?
Na may nararamdaman ako sa'yo noon, na pilit kong inignora, at ngayon nagbunga na? Umiwas ng tingin si Melanie. Maingat namang pinunasan ni Patrick ang luha niya. I love you, Melanie. Hindi ko agad naamin sa sarili ko. Dahil baka mali lang ako. Naliwanagan ako nung iniwan mo ako sa Singapore. Hindi pa rin ito tinitignan ni Melanie. Masyadong malakas ang galit at tampo niya ngayon. Marahil ay mas kailangan niya ng oras mapag-isa. All these years, Patrick. All these years, I am sure about how I feel towards you. Pero ngayon hindi ko na alam ang sasabihin ko. Gusto ko mapag-isa. Iwan mo muna ako, umalis ka na muna. Napahikbi si Melanie at hindi niya mapigilan ang lumalakas na emosyon. Hindi na nagsalita si Patrick. Naging maingat siya nitong hinila at hinagkan sa noo. I'll wait for you. Napapikit siya ng unti-unti siyang bitawan ng binata. Gusto niya itong pigilan. Ngunit paano niya ito magagawa ngayon? Gayong pinagtabuyan niya na ito. Malakas na napahagulhol si Melanie. Nang tuluyang makalabas ng mansyon si Patrick, tuluyang bumigay ang tuhod niya at lumupagi sa sahig. Shit! Ba't ba kita pinagtabuyan? Humihikbing tanong ni Melanie sa sarili. Mabilis siyang tumayo at pinunasan ng mga luha. Patrick! Natanaw pa niya ang binata sa may gate. Lumingon ito sa kanya. Luhaan ang mata ni Melanie nang mabilis siyang tumakbo palapit dito. Melanie! Malawak ang mukha ng bisig ni Patrick habang hinihintay siya nitong makalapit. Mabilis namang napansin ni Melanie na may kakaiba. Kaya naman mas binilisan niya ang takbo at hinila ang kamay ni Patrick palayo sa gate. Mabilis na nagtapon ng malakas na sipa si Melanie. Ngunit nagulat siya nang hindi lang pala ito iilan. Hindi alam ni Melanie kung paano sila natunto ng mga ito. Marahil sinundan si Patrick. Ngunit bakit ngayon lang ang mga ito? Muli pa sanang aatake si Melanie nang hindi niya napansin ang lalaki sa likod niya. At may kakaibang pinaamoy sa kanya. Melanie! Ito ang huling narinig niya nang tuluyang dumilim ang paligid. Nagising si Melanie na makirot ng sobra ang ulo niya. Kumukurap-kurap pa siya ngunit mabilis na hinanap ng mata niya si Patrick. Patrick! Patrick! Halos umakyat ang galit ni Melanie nang makita niya ang binata na naliligo sa sarili nitong dugo. Nakatali ang kamay at nakalutang sa sahig. Nagpumilit si Melanie na makawala. Ngunit napakahigpit ng pagkakatali sa kanya. Who the fuck did this to you? Galit na galit si Melanie. Lalo na makita niyang papasok ng mga lalaki. Nakasuot ng itim na suit ang mga ito. I'm fine, Melanie. Ngumiti pa ito ng matamis sa kanya kaya naman mas nangibabaw ang galit sa puso niya. Finally, nakita kitang muli aking anak. Natigil sa pagpupumiglas ang dalaga nang marinig ang salitang yon. Agad siyang lumingon sa pinagmula ng boses. Anak mo mukha mo. Pakawalan mo kami. Tumawa ang may katandaang lalaki. Para pa itong natutuwa sa kanya. Malaki ka na at talagang matapang. Nagliyab ang tingin ni Melanie. Lalo na nang mapansin niya ang mga tauhan nito. Pamilyar sa kanya ang iba. Ang mga ito palagi ang nagtatangka sa buhay ni Patrick. Ang alam niya mula ito sa Black Legacy. Wala akong magulang o tatay. Huwag mong binibilog ang ulo ko. Galit na sigaw niya habang nagpipilit pa rin kumawala. Hindi kita pinipilit na maniwala. Ngunit ikaw ang nawawala akong anak. Ang tagapagmana ng Black Legacy. Ang mamumuno sa mga tauhan ko. Tama nga si Melanie. Mula nga mga ito sa Black Legacy. Ang organisasyon na naging tinik sa ama ni Summer at naging matinding kalaban ng dalawang pamilya ng mafia. Wala akong planong gustuhin ang mga sinasabi niyo. Hindi niyo ako mapipilit. Ngumisi lang ang matanda bago ito sumenyas. Nanlaki ang mga mata ni Melanie nang kumuha ng baseball bat ang isang lalaki at malakas na hinampas kay Patrick. Panay ang tili ni Melanie. Natigilan ng mga ito ang binata. Isa lang ang pinakarason ni Melanie kung bakit siya nagpursige na matuto makipaglaban. Yun ay ang protektahan si Patrick.
Dahil nung wala siyang kakayahan, ito ang kanyang savior. Please, wag. Please. Narinig ni Melanie ang mahinang daing ni Patrick. Sasama ka sa akin, kapalit ng buhay ng lalaking to. Nagtagis ang bagang ni Melanie. Pinipigilan ng magalit. Don't. Hindi ko rin kakayanin kung mawawala ka sa akin, Melanie. Anong saysay ng kalayaan at buhay ko kung tuluyan mo akong iiwan? Ipinangako ni Melanie sa sarili na palihim niyang poprotektahan si Patrick kahit pa hindi nito masuklian ang nararamdaman niya. Sapat na sa kanya ang alam niyang ligtas ito. I'm sorry, Patrick, but I can't also live thinking that you're not here anymore. Tumulo ang luha ni Melanie. Gustong-gusto niyang lumaban. Gustong-gusto niyang patayin ang naglapastangan na pahirapan ng binata. Sasama po ako sa inyo, pero pwede niyo po bang pakawalan muna siya? O kaya ako, para mayakap ko man lang siya. Luhaan ang mga mata ni Melanie. Nagmamakaawa ang mga mata. Muling sinenyasan ng matandang lalaki ang tauhan para pakawalan siya. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Melanie at mabilis niyang nilapitan si Patrick. Pinakawalan niya ito at mahigpit na niyakap. It's gonna be fine, Patrick. Don't leave me, Gustong kumawala ng hikbi ni Melanie dahil sa nakikita niyang itsura ng binata ngayon. I'm so excited to do the things with you, anak. Inilayo ka sa akin ng iyong ina, ngunit sa wakas nahanap na kita. At nasa pesting mga ito ka napunta. Nagpalakas muna ako ng mga puwersa para mabawi ka sa kanila. Hindi pinapakinggan ni Melanie ang sinasabi nito na nagpakilalang ama niya. Ang iniisip niya ngayon ay si Patrick. Please stay. Tuluyang napahikbi si Melanie at niyakap ang binatang nakapikit na. Pinunasan niya ang pisngi, ngunit hindi niya inaasahan na makikita. Sa bukas na pinto nakasilip dun si Summer. Nakalagay ang daliri nito sa labi. Senyales na dapat hindi siya magingay. Sasama po ako sa inyo. Maingat na inilapag ni Melanie ang binata sa sahig at tumayo. Bago siya makalapit sa matandang lalaki, sumugod na si Summer. Doon, nagsimulang lumabas ang ngisi ni Melanie. Mabilis na sinuntok niya ang lalaki sa muka at sinundan pa ito ng sipa. Napaatras ito ngunit mabilis ding nakabawi. Sinasayang mo ang buhay mo sa kanila. Tinraidor mo pa ako na sarili mong ama? Hindi ito pinakinggan ni Melanie. Sa halip, mabilis siyang umikot at binigyan ng malakas na tornado kick ang matanda. Mabilis naman siyang hinagisan ni Summer ng baril. Mabilis din silang binakapan ni Luther habang pinipilit naman ni Patrick na tumayo. Patrick! Lumapit agad si Melanie kay Patrick nang dumating na ang mga tauhan nito. Bumagsak sa kanyang binata. Mabuti na lamang at nasalo niya ito. I love you, Melanie. I'm so scared to lose you. Please don't leave me. Pinigilan ni Melanie ang namumuong luha sa kanyang mga mata at maingat na sinapo ang pisngi ng binata. I won't leave. I won't. Just don't fall asleep. Huh? Stay strong for me, please. Nang makarating na sa ospital, hindi pa rin mapakali si Melanie. Maya't maya ang paglalakad. Try to relax, Melanie. Baka mahilo ang misis ko sa'yo pati ang baby namin. Napatigil si Melanie at shock na tumingin sa mga kaibigan. You're pregnant? Matamis na mangumiti si Summer at maingat itong hinaplos ang tiyan. Yes, for weeks. Bahagyang nabawasan ang kaba sa puso ni Melanie at kahit paano, sumaya siya sa nalaman na balita. Congratulations. I'm so happy for you guys. Mas naging emosyonal tuloy si Melanie. Mas nag-aalala siya lalo kay Patrick. Dapat ay maging malakas ito dahil magkakaroon na sila ng inaanak. So, tama ako. There's something going on between you two. Umiwas ng tingin si Melanie at bahagyang napahagat ng labi. I saw him. Napatingin si Melanie kay Luther. Malayo ang tingin nito. Huh? I saw him. How he looked at you. Ganon din ang tingin niya dati sa misis ko. I mean, wala akong intensyon na masama sa part na yun, but I saw how his aura changed when he's with you. Usal ni Luther habang nakangiti at maingat na nakatingin sa kanya. Ang mga ganong tingin niya nakita ko 5 years ago. You help him to know na ang nararamdaman niya lang kay Summer ay infatuation.
He looks at you like you're the gem of his life. Alam ko, dahil ganun ang tingin ko sa asawa ko. Naramdaman ni Melanie ang pag-agos ng luha niya. Ang tahimik, masungit at hindi pala imik na si Luther ay nagsasalita sa ngalan ng kaibigan nito. He loves you, Melanie. Hindi iniwan ni Melanie si Patrick hanggang sa gumaling ito at tuluyang magising. Ang mga kamay niya agad ang unang hinanap at hinawakan nito. I won't die yet. Hindi ko pa nasasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Mahinang natawa si Melanie para pigilan ang luha. Well, inamin na ni Luther sa akin lahat para hindi ka na mahirapan. Ngumuso ang binata bago masamang tinignan ng kaibigan na nasa labas ng kwarto. Panira talaga yung isang yan. Tinanggalan ako ng moment. Natawa lang si Melanie at ngumiti ng matamis sa binata. Can I just kiss you now? Magko-confess na lang ako pagkatapos. Kunwari na lang na hindi ako inunahan ng mokong na yan. Tumango-tango si Melanie. Matamis na mangumiti si Patrick at masuyong hinawakan nito ang pisngi niya. I love you so bad, Melanie. I love you, walang duda, walang kahati, at hindi kita ginamit para makalimot. Mahal kita. Masuyo nitong inilapat ang labis sa kanya. Buong puso naman itong tinanggap ni Melanie. Ang kanilang unang halik. Hoy, anong ginagawa mo sa anak ko? Napalingon agad si Melanie sa kanyang asawa na sumigaw sa hindi kalayuan. Ikaw, anong ginawa mo sa anak ko, ha? Sabay na napatigil si Melanie at Summer sa pag-aayos ng pagkain at naiiling na pinanood ng mga asawa nila. Daddy, Tito stole my lollipop. Sumbong ng anak nila sa daddy nito. Nagtagisan naman ng tingin ang dalawang lalaki. But your dad stole my lollipop too? Sabay na pakrus sa mga braso ni na Melanie at Summer. Sanay na sila sa mga kalokohan ng asawa nila. Wala na nga atang bago na nag-aagawan pa ng lollipop ang mga ito. Wala kayong ebidensya, ha? Mahinang natawa si Melanie. Ang lollipop kasi na binili nila ng kaibigan ay ang kumukulay na lollipop. Kaya naman kulay violet ang labi ni Patrick, kulay blue naman kay Luther. Tama na yan, nakahanda ng pagkain dito. Nag-asaran pa ulit si Patrick at Luther bago binuhat ang kanya-kanyang anak. 2-year gap lang naman kasi ang agwat ng anak ni Melanie at Summer. Kaya naman close din ang mga ito at kasing kukulit din kagaya ng mga asawa nila. Ikaw talaga? Ginagawan mo na naman ng lollipop si Lawrence. Saway niya agad sa asawa nang makalapit ito sa kanya. Hinagkan muna siya nito sa noo bago kumuha ng hotdog at ibigay sa kanilang anak. Kinuha rin naman ni Luther yung lollipop ni Piolo. Don't worry, baby. We'll buy more lollipops. I love you. Napailing-iling na lang si Melanie. Ano pa nga ba magagawa niya kung naglalambing na naman itong asawa niya? Fine. Bibilhan niyo sila ng bago, ah. I love you more, cutie pie. Mahina silang natawa bago niya yayain ang mag-ama na maglinis muna ng kamay para makakain na. Let's take picture after. Kumindat lang si Melanie kay Summer bilang pagsang-ayon. Naging masaya at maingay ang muling pagsasama nilang apat. At bonus na ngayon dahil may nadagdag na 2 lalaki na mga anak pa nila. Happy wife, happy life. Pinagtagpo ni Melanie at Summer ang mga wine glass nila habang pinapanood ang asawa nila na muling nagbabardagulan. Napailing na lang silang dalawa, lalo na nang sumali ang mga chikiting nila. Another boys na over the langit ng kakulitan. Natawa na lamang si Melanie. Paano ba naman kasi ay copy-paste ang nangyari sa kanilang mga anak. Hawig kasi nito ang mga ama nito at ang kakulitan naman na rin sa mga ama nito. I'm so glad that we have the life that we deserve. Ngumiti si Melanie kay Summer. Salamat din talaga sa mga kandila na itiniri ko. Aniya at nagtawanan silang magkaibigan. You're right. I'm so thankful to you na ikaw ang spy ko noon. Marahil ay pareho nga silang magmahal ng kaibigan. Ang healthy obsession na hindi nila ipipilit, ngunit hindi rin sila titigil na i-manifest. Can I have my wife for a moment? Bigla na lang lumapit sa kanila si Patrick at inoffer nito ang kamay sa kanya. Bakit? Matamis na ngumiti ang asawa niya bago nito maingat na kunin ang kamay niya.
Let's dance, wifey? Namuo ang ngiti sa labi ni Melanie at tinanggap ng tuluyan ang kamay ng asawa. Ang ganda-ganda mo. Nakatitig ang kanyang asawa sa kanyang mga mata. Para bang tanggap nito ang kaduluduluhan na bahagi ng kanyang pagkatao. May kailangan ka siguro kaya ka naglalambing, no? Natawa lamang ito kaya hinagkan siya sa noo. Masaya lang ako na ikaw ang asawa ko. Pabiro namang umirap si Melanie. Nasa ilalim sila ng magandang liwanag ng buwan. Habang tumutugtog ang romantikong kanta. Parang hindi ka sasaya sa akin, ginayuma kaya kita. Mahina silang natawa, ngunit napalitan din agad ng masuyong pagtitinginan. If that's the case, I'm lucky na ako ang pinili mong gayumahin. Kasi kung ibang lalaki baka ibinitin ko sila patiwarik. Natawa si Melanie at mahinang hinampas ang braso ng asawa. Loko-loko ka talaga? Ngumisilang ito at masuyo siyang hinagkan sa noo. Wifey, sundan na kaya natin si Piolo. Lumakas ang tawa ni Melanie at halos masamid siya. Baby, 3 years old pa lang si Piolo. Napakapilyo talaga ng kanyang asawa. Kaya marahil ay pakiramdam ni Melanie ang gaan-gaan ng buhay niya dahil palagi siya nitong pinapasaya. Joke lang naman. Pero kung gusto mong seryosohin, ready naman ako. Para naman 3 versus 2 na kami ni Luther. Sinamaan niya ng tingin ng asawa. At talagang ito pa ang iniisip nito kaya nagre-request ng kasunod. Paano kung babae? Ngumuso si Patrick at niyakap siya ng maingat. Hindi ko siya papaligawan kay paring Lawrence. Natatawa na lang na napailing si Melanie. Masaya ang puso niya. Masaya siya sa piling ni Patrick. But seriously, thank you Melanie, wifey. Thank you for making me the happiest man. I love you so bad, my protector. Mahinang bumungiski si Melanie at pumikit. Kamusta na nga ba ang pagiging mafia boss na under sa misis? Natawa silang parehong mag-asawa. Ang pagmamahal ni Melanie kay Patrick ay hindi sinayang ng panahon. Dahil kung para pala talaga kayo sa isa't isa, gagawa ang tadhana para ibalik nito ang daan patungo sa isa't isa. At ang pagmamahal ni Patrick para sa asawa ay hindi kasing nipis ng papel na maglalaho sa pagbasa ng tubig. Ang pagmamahal niya dito, kailanman hindi matatalo ng bagyo o panahon. Dahil nang minahal niya ito, naging mas malakas siya sa kahit anong hamon. Palagi niyang pipiliin si Melanie sa kung ano man ang panahon at pagkakataon. Ang nag-iisang ningning ng kanyang buhay, ang musika ng kanyang mundo, ang kanyang asawa. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.